Nagalit na naman ang China matapos malaman ang tungkol sa palihim na ugnayan ng Taiwan at Israel na may kinalaman umano sa mga air defense system. Kaya naman nagbabala ang China sa Israel na itigil ang mga mali umanong hakbang na posibleng makakaapekto sa kanilang relasyon. Alamin ang buong detalye mamaya. At China naglabas ng sariling bersyon ng video sa nangyaring insidente sa Skoda. At gaya ng dati, abay minanipula na naman o kasinungalingan mga kabayan, kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na tumataas na tensyon sa rehiyon, abay nag-alboroto na naman sa galit ang China dahil sa palihim na pagbisita na ginawa ni Taiwan's Deputy Foreign Minister Francois Wu sa Israel, ayon yan sa Reuters. Kaya naman nagbabala ang China sa Israel kung saan sa isang mariing mensahe na ipinadala ng Embahada ng China sa Israel, binigyang diin ng China na kung tungkol sa mga pangunahing interes ng China, ang issue umano sa Taiwan ay bumubuo ng isang red line na hindi maaaring lampasan. Hinimok ng China ang Israel na sumunod sa umano'y One China policy, pigilan ang mga maling hakbang at itigil umano ang pagpapadala ng mga misleading signal sa mga pro-independence forces sa Taiwan. Nagbabala pa ito na anumang pagkakamali ay maaaring negatibong makakaapekto umano sa bilateral na relasyon. Ang tapang ng China mga kabayan, Israel pa ang pinagbantaan. Pero bago natin ituloy mga kabayan, gusto ko lang pasalamatan si Sir Sherwin Diamante na nag-send dito sa channel ng $2. Maraming salamat po sa maagang pamasko sir. Ituloy natin. Gayunpaman, tinitingnan ng Taiwan ang Israel bilang isang mahalagang diplomatikong kasosyo kaya't nagpaabot na malakas na suporta noon ang Taiwan pagkatapos ng pag-atake ng Hamas sa katimugang Israel noong October 2023 at kasunod ng digmaan sa Gaza. Simula noon ay tumaas na ang mga ugnayan sa pagitan ng dalawang panig. Tumanggi ang mga mapagkukunan na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa pagbisita ni Wu sa Israel, pero base sa ibang lumabas na report ay tinalakay ng dalawang bansa ang tungkol sa bagong multi-layered air defense system ng Taiwan na kilala bilang T-Dome. Ang sistema na inilabas ni Pangulong Lai Ching-te noong Oktubre na inspired o may ilang pagkakatulad sa Iron Dome ng Israel, kaya tila lumapit umano ang Taiwan sa Israel upang ma-improve pa ang kanilang air defense system kung saan ang Israel ay bihasa sa paggawa ng mga ganitong sistema at nagsusupply sa ibang mga bansa sa Europa. Nakikita rin ng Taiwan ang malakas na pagkakatulad sa pagitan ng banta ng militar na kinakaharap nito mula sa China at mga banta na kinakaharap rin ng Israel sa mga bansang nakapaligid sa kanila tulad ng IRGC sa Iran, Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Yemen at iba pang mga Iranian proxies. Sinabi naman ni Lin Chia-lung, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Taiwan, na mayroon umanong palitan ng kadalubhasaan at interaksyon sa larangan ng teknolohiya at depensa sa pagitan ng Taiwan at Israel. Idinagdag niya na kung ang Israel ay mayroong sistemang Spider, Iron Dome, David Sling at Arrow, habang ang Amerika naman ay mayroong Patriot at THAAD, ang Taiwan naman ay mayroon anyang T-Dome at Skybow. Pinapanatili ng Taiwan ang isang opisyal na diplomatikong relasyon sa isang maliit na bilang lamang ng mga bansa dahil sa presyon mula sa China na itinuturing ang isla na bahagi ng teritoryo nito sa halip ay isang malayang estado. Limitado ang diplomatikong bakas ng Taiwan sa Middle East, ngunit ang Taiwan at Israel ay nagpapanatili ng mga de facto na embahada sa Tel Aviv at Taipei, kahit ang Pilipinas at Taiwan noon ay hindi gaanong close dahil sa One China policy at lalo pa itong nagkasamaan noon ng pagbabarili ng 8 tauhan ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Taiwanese. 2013 yan nangyari mga kabayan, matapang panoon ng Philippine Coast Guard. Nang umupo ang Administrasyong Marcos ay dito na nagsimulang tumibay ang samahan ng Pilipinas at Taiwan. Sa katunayan, nagpulong ang Philippine Coast Guard at Coast Guard Administration ng Taiwan sa Maynila nitong linggo lamang upang talakayin ang mga potensyal na linya ng kooperasyon kabilang ang pagbabahagi ng impormasyon at mga pagsisikap sa pagpapalakas ng kapasidad sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at Luzon Strait.
Nakatuon din ang mga talakayan sa pagpapalawak ng mga programa sa edukasyon at pagsasanay para sa mga tauhan, mga pagsisikap sa pagpapalakas ng kapasidad at iba pang mga bagay na kapwa pinahahalagahan. Ang interaksyong ito sa pagitan ng dalawang Coast Guard ang pinakabagong halimbawa ng isang nagsisimula at lumalaking talakayan sa kooperasyon sa depensa at seguridad sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. At dagdag na balita mga kabayan, abay naglabas ang China ng sarili nitong bersyon ng video na kasinungalingan sa nangyaring insidente sa Skoda Shoal noong December 12. Hindi ipinakita ng China ang kanilang pag-water cannon pero sinabi ng China na hindi sila totoong mangingisda kundi sila umano ay mga milisya ng Philippine Coast Guard na nag-disguise lamang bilang mangingisda na gusto umanong makalapit sa lagoon. Ugag talaga tong Chino mga kabayan. 非方人员甚至持刀威胁中方现场维权执法的海警。 Look, these fishermen were injured by water cannons. That's the narrative Manila is pushing. A classic case of playing the thief while crying victim. People are wondering, are they maritime militias disguised as fishermen? Even after clear warnings from the China Coast Guard, these so-called fishermen kept filming, kept advancing, and using knives to threaten Chinese Coast Guard officers. That's not how real fishermen behave. And this isn't the first time the Philippines has pulled this stunt. Again and again, Manila sends ships into the South China Sea under the cover of fishing, only to cry victim when confronted. This time, the provocation lasted 2 days. On December 11th, Philippine fishing boats intrude near China's Huangyan Island, while small aircraft carrying journalists illegally entered Chinese airspace. On December 12th, additional Philippine vessels stirred up trouble by intruding into the lagoon of Shenbing. So why now? On the one hand, the Philippines is acting out a show of unity with Japan, jumping onto Japan's discredited radar illumination narrative, even after Japan's defense minister Kuzumi was exposed for lying. On the other hand, Manila is eager to court U.S. support. Even though Washington shows little interest in endorsing these actions. In the end, this is a familiar tactic of the Marcos administration, manufacturing external confrontation to distract from corruption scandals and governance failures at home. But stage performances can never change the truth. The South China Sea needs peace and stability, not actors playing to the cap.